potential fight na are going into the Mexico map. BL side para sa side ng Somsri, GR para sa side ng UM2. UM2, you're gonna have to defend with your lives. pero andun agad yung mga kills, and again with a good spray controlled on the side of OB. Yobs also with a 2K, pero nandun pa rin naman yung 3 vs 2 situation. YF ngayon, mukhang hindi nagkatamaan yung dalawa, pero again, Enma with a good kill. Maganda agad yung naging distribution ng mga kills para dito sa side ng SR. But unfortunately, OB with a huge headshot, and there's gonna be a huge advantage kung makukuha pa nila itong round 1 na ito. Pero Enma, napakabuhay na buhay pa yung kanyang buhay, pero OB, 1 HP na lang. Medyo napakadelikado to para sa kanya. Enma has been winning too much fights as well dito sa may sub-base na map natin. So medyo malamig yata yung last player ng UM2, but 1 HP, isang bala na lang dito si OB. And he's gonna have to plant para dito sa backside. So wala siyang access dito sa may center road if ever iikot na si Enma. And Enma, all you have to do is hit 1 bullet. Pero si OB, knowing na may onting gap dito sa may mga boxes natin, he does have the slight advantage. Napakaganda to para sa kanya. Pero ano kaya yung gagawin? Enma ngayon makakuha ng magandang vision on the side of OB, pero nandun pa rin naman yung flash na gagamitin niya. Trying to buy time para sa side ni OB. Pero Enma ngayon with a good retake, with a good kill, and again, UM2, maganda ito para sa kanila ngayon. Yeah, the only way na matatalo dun si Enma is if ma-call ni OB yung bluff dito sa first na defuse. Pero unfortunately, feeling ko, nag-type na agad sa chat ng def yung kanya baka teammates and he had to go for the full peak. And knowing how fast defuses are dito sa CF pare, hindi mo talaga gusto i-risk yun. Pero center road control para sa side ng UM2 at kakalma muna dito yung Somsri. Kailangan rin talaga nilang alamin kung ano yung nagiging weakness point. As of now, napakabilis ng round na yun. Ang bilis na nawala yung 4 na members for the side of both teams. Pero nandun pa rin yung retake advantage on the side of UM2. But right now, Somsri, default play, buy time muna, gather some information bago tayo magkuha ng magandang pag-push dun sa mga sites. Medyo psycho nga yung first round strat dito ng Somsri, not gonna lie, which is straight up rush alley, papasok ng A, which could work kung makuha mo yung unang player na lumaban dito sa may alley, pero unfortunately, they got crossfire to hell dito sa site. Pero 1 for 1, Enma for YF dito, not a bad trade honestly. I mean, removing si YF from the equation, maganda na yan para sa UM2. Kumbaga, bawas na rin sa problema kung ikaw ang side ng UM2, and Somsri rin naman, kailangan magpakitang gilas pa, lalong-lalo na si XX because of the MVP match nung game map number 1. So right now, wala pa rin naman mga kills para dito sa mga players ng Somsri, pero nandun yung mga kill na makukuha at matatanggap nila sa kamay ni XX, and Yobs also will fall down. Cedric ngayon ay tutumba, napakadami agad yung nangyayari dun sa mapa, pero B-side is now open para sa side ng Somsri, and UM2, they need to retake this one. Dalawa ngayon para sa kanila, pero nandun yung kill on the side of Skies, and Skies, isang hit lang ng bala para sa side nila, and there we go. A win is a win para sa side ng Somsri. Yeah, that's very unfortunate para kay Cedric, no? Kasi nasa kamay niya talaga whether or not makakapasok dito ng B-site yung Somsri. And unfortunately, in the first turn, gets absolutely swung ng ating BL side. And let us see, already having a round this early para sa side ng Somsri is great para sa kanilang Mexico game. That means their GR is gonna be slightly easier, pwede natin sabihin. Napapansin rin natin kung paano talaga yung disiplina on the side of Somsri, and UM2, they need to win some gunfights. Yes, nagiging enough na kahit paano yung mga pickups on the side of Cedric, Yobs, and Enma, pero kailangan pa rin talaga mag-step up ng iba pa nilang mga players in order for them to lessen up the gap nung kayang i-provide. And OB with that bonus skill on the side of Cedric, napaka-impressive nun. Some popcorn dito kay Cedric. That's a huge pick-off as well. That means 4 na lang yung nagde-defend. Medyo mas-split up yata yung UM2, pero ayaw nilang bitawan dito yung entrance ng mid eh. So, still,
This would be a bad round para sa Somsi kung hindi nila mahanap yung nakapatong sa taas. Whoa! Enma and Yobes at the same time, the teamwork. Not expecting na may nakapatong malapit sa entrance. And that one split second pare na pag-flick pataas, hindi nakuha ng ating Somsi na squad. Pero QRL gusto niya muna ibalik yung numbers, pero si ILXGA lang yung nakuha na dito. He needs to get Enma as well, then pwede nilang pag-isipan kung saan sila pupunta. Oh no, QRL. Mukha muntikan sila nagkabigayan ni Enma, but Enma has this disadvantage. Half HP para kay Enma, pero still, Yobs and Skies. Nandun yung support system na itong dalawang to, pero yung C4 kasi kailangan nilang bantayan in order for them to have this advantage. Pero dun mo pa makikita, Yobs ngayon! With that good information and space na na-create niya para sa kanilang team, at nakuha niya yung 2K and a round win para sa side ng UBEC. Yeah, hindi naka-react in time dito si YF na merong isang player pa rin dito sa may gilid ng ating mid side. And that's one of the better angles na pwede mo hawakan dito kasi you're so safe galing dito sa mga alley angle and from the initial push ng mid, and you can focus everything dito sa may A entrance and even swing out in the process. So well played by playing that corner dito sa Mexico, and so far UM2 okay pumabawi na ng onte dito sa GR side, but at the same time pare, this is GR side and ito na kayo sinasabi ko, the XM1104 YF mahuhulog agad. Kukuha agad yung kill na yon, but unfortunately OB 1/4 HP ang natitira sa kanyang buhay, pero kailangan pa rin talaga nilang intindihin kung nasan nga ba yung magiging rotation onto the side of Somsri and UM2. Yes, puno pa rin yung buhay nila, pero number advantage para sa side ng SR. Yeah, pero you know, number advantage didn't mean anything dun sa isang round. As long as they can get yung mga kahit dalawang members lang no in one fell swoop. Pero tamang hold pa rin dito yung UM2. No one's overextending, which is the right thing to do, in all honesty. Mexico, usually nakikita mo there's at least 5 people overextending sa mapa na to. So SR, taking their sweet time. Tamang nade lang muna dito sa A site, pero just because it's an A site nade doesn't mean it's A just yet, pare. Yobs ngayon, titignan natin kung makakadaan nga ba a double pick setup and a good trade up na pwede nilang gawin, pero andun yung pag-push nila on the side of Yobs, pero ang ganda nung naging pick-off, hindi nila agad napatay si Yobs, and again, the side of UM2 nagpapakitang gilas ngayon with a 2-round lead. Yep, ito yan ay sinasabi ko, men. Isa sa gilid, isa sa entrance A, isa sa dulo ng mid. I mean, that is why this map is so unfavored para sa ating BL, kasi kailangan, yung entrances na kailangan nilang pasukan is such a tight spot. Tapos halatang halata kung papasok na talaga sila at this point. And yeah, I mean, that's just the reality of Mexico at the end of the day. Pero tingnan mo naman yung position ni Enma. Sobrang lapit with a shotgun. This is a guaranteed kill pag may pumasok. Napakahirap rin talaga. Kumbaga si Enma yung security guard ng player ng team ng UM2. Katulad dyan, QRL will fall down. And also Enma with a good trade para sa kanila and 1-for-1 exchange. Pero si Yobs, kailangan niyang depensahan ito. ILXGA ngayon ay nagpapakitang gilas. Yobs, Sky, at ayun na nga yung nakikita natin. UM2 with this momentum at mukhang sunod-sunod ang kanilang round na nakukuha. Yeah, unfortunate timing dito sa Somsi. I like how as soon as pumasok sila, pre, sakto nag-landing sa harap nila yung flash. And I mean, what can you do? Nakalabas na kayo, you're both blind, and that just spells disaster, pare. Kaya sinasabi ko talaga dito sa Mexico, even if you had the advantage, at the end of the day, pag hindi nyo talaga makuha yung A site or B site in just one swift action, then possibility of losing the round is pretty high. Kailangan mo rin talaga maging prepared sa mga angles na kailangan yung smokan, kailangan yung bantayan. As of now, I think ito yung adjustment na gagawin ng Samsri in order for them to take a round. Pero nandun pa rin yung casualty on the side of Cedric. Nandun yung risk na kailangan nilang ingatan si Cedric. Pero ILXGA ngayon ang tutumba with the kill on the side of YF. That's a big pick-off. 4v5. SR, paano sila magre-react? Magsistay pa ba sa gilid? Hindi. They're actually gonna be more aggressive dito sa may center road. Mukhang maghahanap pa yata sila ng
pick off bago silang maging passive ulit. Ayaw nilang laruin yung round na to with a 4v5. Gusto yata nila 4v4 or maybe a 4v3 kung makukuha nga nila. Titignan natin. 1 minute remaining para dito sa round na ito. Makikita nga ba natin ang side ng Samsri na makakuha ng kill? Pero Enma again with a 2K! At dagdagan pa dito ni Cedric. QRL also with a sniper kill. OB. Titignan natin kung mas kukuha niya ba tong clutch na ito. Pero nandun kasi yung C4 na na-drop sa location ng mga players on the side of UM2. And this is a good advantage kung ikaw ang side ng UM2. Kasi babantayan mo na lang yung C4, ayaan mo na lang dumaan sa mapa or kunin netong ni OB. Pero OB, once na makuha niya itong clutch na to, napakahirap makarecover ang side ng UM2. Yeah, pero OB, I think meron siyang opportunity para mag-tap walk around the base and mukhang ine-expect na siya dito ni Enma. Pero Enma, the timing, OB nakuha yung headshot. Now it's a 1v1, OB with the tap, the 2v1! Nako po, both of them were unaware and a really good tap walk galing kay OB, galing sa alley, papuntang base, paikot ng mid. And that's what you need pag nasa BL kayo. 2 rounds already is stretching it dito, Aaron. Napakahirap nito at napakaganda. Pero Enma and the rest of the squad ng UM2, napakabilis agad ng huge gap na binibigay nila sa mga players. Pero OB again! Back-to-back clutch nga ba ang makikita natin? Nagpa-pop off na siya with the 2K. Pareha sila ng buhay na natitira on the side of ILX GA. Pero dun sa may likod, kailangan niya mag-ingat dahil yung B-site pwede niyang daanan, pwede niyang puntahan. Pero kailangan mag-risk ni ILX GA. Saan nga ba siya dedepensa? Yun nga. 2 is already stretching it, pre, pero 3 is like winning the lottery dito sa Mexico, pare. And OB with another 1v1 clutch attempt. Si ILXGA, who hasn't been too noisy so far dito sa Mexico map natin. And kalaban niya pa si OB, the man who just gunned down 2 dito sa middle with an AK double headshot. And did the exact same thing the next round. OB though, mukhang nasa kanya yung momentum. ILXGA, pag dyan ka nag-peak, mukhang medyo delikado kasi kita. May onting gap. Ito na nga ba? ILXGA, ito na nga, tamang spray. Pero tignan natin yung 50-50 play. And there we go. Yung power ni OB ay hindi na napakita to extend the gap para sa side ng Samsri. And there we have it. A huge win ulit with a good clutch para sa side ng UM2. We call that the dance, Aaron. Pag gumaganyan na sila, sumasayaw-sayaw sila left and right, trying to get a headshot on either side. Pero uy, Yobes, ILXGA already 2 players down. And saan nangyari yun? Mukhang nag-aggressive yata sila dito sa may sewer side natin. Napakahirap to dahil -2 ngayon yung mga players on the side of Samsri. Nandun rin naman yung elimination kill. Napaka-ibang klase. RS trying to pop off, trying to get some casualty na nakuha niya talaga. Nagagawa nila yung mga assignments nila pero man advantage, 3 versus 2. Hindi na natin makakaila dahil si OB ulit yung matitira. Mas dadagdag nga ba ito ulit sa highlight reel niya dahil mukhang kalahati ang kanyang buhay, napatay niya pa rin. Kaya itong si Cedric. Skies also will fall down. 1v1. Enma, nakuha agad yung kill na yon on the side of OB. Pero si Skies, oh no, babalikan niya. Si Skies. Pwede niyang ikutan. Pwede na ikutan si OB. Pero ang layo ng C4, Ben. He doesn't have that option anymore. Pero OB, hinahunting yung wala na sa kanyang harap kundi nasa likod niya naman na nakita ni Skies yung C4. Oh no. This is worst case scenario, pare. 50-50 play. Either the side of SR or UM2 ang manalo. Pero mukhang magkakakitaan sila ngayon. Pero si Skies ang mas lamang. And UM2 still winning this round. Yep. Nakafocus yata dito si OB sa taas ng waters where usually do expect na mayroong player na nakabantay doon with the far angle, especially knowing how low si OB dito. And another attempt dito sa sewers. So 4 sewers. Pero aantay muna nila yung mga nades. Skies and itong si Enma yata nakabantay pero QRL already. 1 kill dito kay ILXGA. That's already good news para sa side ng SR. Mukhang hindi muna makakuha ng
magandang pagbiktima on the side of Cedric with the shotgun. Pero again, nandun pa rin talaga yung angle na kanyang bantayan. QRL and the rest of the squad of RS. May kita mo pa rin naman si XX. Makukuha nila yung mga kill. And again, a back and forth gameplay. Pero Enma pa rin ang nanatiling buhay dun sa may gitna para madepensahan ang kanilang team. But again, QRL, Enma ngayon, naghahabulan. Pero nandun yung C4. Kayang-kaya niya nga ba takbuhin yung B site or yung A site para i-plant agad yung C4. But again, Enma, the squad of UM2. Napakaganda to. Post-plant para sa kanila. Boom! Oh my God! Ayun agad. QRL? Napaka-aggressive nun. What? What a psycho play galing kay QRL, pare. Not gonna lie. I was expecting na babalik pa siya ng mid kasi doon nakaplant yung C4, but QRL was like, nope, tatapusin ko na yung round right now bago pa kami ma-aksidente dito. And Somsri, dub for them means 6-3 ang kanilang pinagtapos na half dito. And pwede na nilang simulan na kanilang depensa, which we already observed dito sa subbase is very strong. Skies, muna mo hulog dito. Enma will be up next. And Obi with a good defense. Pero ILXGA, a big kill. That means pwede na sila dumaan ng sewers unless may backup. And nandito na yung backup. Pero tignan mo naman UM2, they fall back. Oh no. Quick advantage. Cedric ngayon na makakuha ng kill. And again, QRL with a good exchange. 2 versus 2 situation. Again, mas healthy talaga ang buhay on the side of SR. But ILXGA, dun sa may ibabang part ng mapa, mukhang mabibiktima siya ni QRL. And once na pumika dito sa may gitna, RS ang makikita mo. Pero Yobs, tignan niya. And there we have it. QRL with a good kill dun sa round na yon. And 6-4 score. Mas umuunti ngayon yung gap on the side of UM2. Medyo pinawisan dun yung Somsri, not gonna lie. That ended up on a 1v1. And that should not happen, especially pagdating dito sa Mexico side natin. So Sewers, another Sewers attempt. Para sa side ng UM2, papasukan lang nila to na mabilisan. Oh my God, caught off guard si QRL. OB, RS though, gusto yatang bumawi pero hindi niya mababawi. Hindi yata naka-brace for impact ang Somsri dito sa may Sewers natin. Aaron, unfortunate, si XX na lang yung natira, but this is the man to do it, honestly. Oh no, XX trying to get some kill, but unfortunately, hindi niya makukuha yung clutch na yon. Nakagulat talaga yung pag-push na yon on the side of Ubek Maniac kasi Mexico. Hindi mo talaga ine-expect na okay, let's push sa sewers, try na natin i-penetrate yan, kunin agad natin yung makill. And again, ganun lang talaga ginagawa nila. Nagre-rest lang talaga ang side ng UM2 at napakaganda ng mindset ngayon nila. Yeah. Medyo nag-fade yung defense dito sa may sewers, yung Somsri. And I think na-expect yata nila it would be a lot slower pa play. Pero Aris nakakuha na ng dalawa. ILXGA and Skies getting 2 in return. So 2 for 2 so far. And yung depensa, medyo masisplit ng onte. Someone has to defend dito sa center road papunta sa may B entrance natin. And tignan mo yung UM2, nagsispread out sila, naghahanap sila ng weakness sa depensa ng SR. They're forcing them to spread out, which is not good news para sa side ng ating SR, ng ating Somsri squad. Napakaganda ito na advantage. Kung ikaw ang UM2, you need to have the kill once na mag-entry ka sa mga angles na pwede mong puntahan. Pero again, sewers, yung kailangan nilang bantayan dahil dun lagi nakakuha na magandang space na napoprovide ang side ng UM2 ngayon. YF dun sa may gitna, may kita mo rin naman si OB na matatalo sa kamay ni Yobs. And there we have it, a huge advantage. Mamimili na lang sila ng site. Pero mukhang mas maganda pag pumunta sila dun sa may A site. Yung C4, kukunin muna. Napakalayo, may vision agad. Etong si YF, pero tumatakbo kasi. Ayun lang, yung advantage on the side of Ubek Maniac, GT White. Grabe. UM2, lumalaban na ka dito sa BL side and time again, nako-caught off guard dito yung Somsri sa aggression ng UM2. And ito yung sinasabi ko, yung Mexico is the map that enables aggression pagdating dito sa BL side. And pag nakuha mo ka yung initial na fights, you are gonna be so comfortable pag nandito kayo sa BL. And SR, medyo malayo-layo pa yung 8 para sa kanila dito. 4 whole points para makabalik, pero it's gonna be a tough job, no? Kasi ayun nga, UM2, dalawa na lang sila dito. So pressure is on, pero mukhang hindi yata apektado ng pressure dito yung Somsri, pare.
And now, 8-4 score. UM2 SR ngayon. Tatry nila makakuha ng round win. And there we go. Nakakahabol na ngayon sila with the help of OB and the rest of the squad ng Samsri. They need to brace, man. They need to brace for impact dito sa isang baka rounds. Kasi alam mo naman, one of these rounds, they're gonna pull out the 5 sewers play. And ayan na kayo sinasabi ko, 5 sewers para sa side ng UM2. When are they gonna start the rush? Pero mukhang mas ready na this time yung Somsri. Meron ng 2 nakabantay pero umalis si QRL. Napakahirap to. Kailangan talaga nilang isipin kung saan nga ba papasok, saan nga ba kukuha ng advantage ang side ng UM2. But again, napakadaming iniisip rin so far on the side of Samsri. Pero UM2, they have the advantage. 2 round na lang kailangan nilang i-secure to tie this series and to go in the map number 3. Pero nandun pa rin naman talaga yung run ng Samsri na pwede nila ma-comeback, pwede nila makontrol palalo once na ma-read talaga nila ng tama yung mga playstyle. But Skies, eliminating the side of RS, -1 ngayon yung mga team on the side of SR at kailangan nilang mag-double ingat palalo sa pagdidepensa. Yeah, huge pick-off. That means may space na dito maglaro ang UM2 dito sa may middle area natin and forced yung isang player na maglaro dito sa may dulo and that is XX. And the fact na actually UM2 kung pinush ka nila yung sewers, there would only be 1 person defending and that is OB. Pero kinancel na nila agad yung play. They don't want to show the exact same cards round after round. Gusto nilang i-mix up yung kanilang strategy dito. Sky's already on half HP pero with a 1-man advantage tapos si RS pa yun nawala. This might be a tough defense para sa side ng Somsri but they're getting slight information dito sa A site and YF what a shot, nakakita ng pangalan sa smoke. Skies is down. Wala nang sniper dito yung Somsri. Papasok na nga ang ating UM2 squad. ILXGA dead. YF buhay na buhay pa pero ILXGA ang ganda ng pasok dito sa A site. What a execute para sa side ng UM2. Pressure sa alley, pressure sa center road and just like that, match point, set point rather, para sa side ng UM2 para. Ibang klase yung kanilang ginawang aggressive push. And again, talagang kinukuha talaga nila yung target kung saan nandun si XX. And again, Skies again with this crucial pick-off. Kanina siya rin yung nakakuha ng kill on the side of RS. But again, Skies, 2K na ngayon sa round na ito. Eliminating QRL and the side of YF. And ngayon, makikita mo naman, ILXGA, nandun yung mga kill. Pero dun sa may gitna, OB and RS, titignan natin kung paano depensan. Pero Skies, ibang klase dito sa round na ito. And there we have it. UM2 securing this map number 2 para sa kanila. And then yung sinasabi ko man, Mexico is a